Kamusta mga kababayan? Sa video natin ito ngayon, hihimayin natin ang mga sekreto kung paano ba talaga yumaman at manatiling masaya sa buhay gamit ang tamang sistema at mindset na swak sa ating kultura. Marami sa atin ang pagod na sa kakahintay ng swerte, kaya naman binuo namin ang gabay na ito para maging malinaw ang iyong landas tungo sa asenso. Siguraduhin mong panoorin at tapusin ang video na ito hanggang huli dahil sa dulo ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang information at ang tunay na magbabago sa iyong pananaw sa yaman. Bago natin simulan, paki-like naman ang video natin ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Part 1. Pagbabago ng mindset para sa tunay na pagyaman. Maraming mga kababayan ang nagtatanong kung bakit kahit anong kayod nila ay tila hindi pa rin sapat ang kanilang kinikita o hindi sila makaalis sa hirap. Ang unang dapat nating intindihin ay ang pagkakaiba ng utang na nagpapahirap sa atin at ng utang na maaari nating gamitin bilang puhunan para lumago. Ang tinatawag nating bad debt ay yung mga hiram na pera na ginamit natin sa mga bagay na nawawalan ng halaga, gaya ng bagong cellphone o mamahaling gamit na hindi naman nakakatulong sa ating kabuhayan. Sa kabilang banda, ang good debt ay ang paggamit ng hiram na capital para sa isang negosyo or investment na magbabalik ng mas malaking halaga sa atin sa hinaharap. Sa modernong mundo ngayon, kailangan nating maging mapanuri sa bawat sentimo na lumalabas sa ating bulsa at siguraduhin na ang ating mga desisyong pinansyal ay nakatuon sa pagbuo ng assets at hindi lang puro liabilities na nagpapabigat sa ating araw-araw na pamumuhay. Ang susunod na mahalagang konsepto na dapat nating yakapin ay ang pagkakaroon ng abundance mindset sa halip na laging nakatuon sa kakulangan or scarcity. Marami sa ating mga kababayan ang biktima ng tinatawag nating crab mentality, kung saan imbes na matuwa tayo sa tagumpay ng iba ay pilit nating hinihila pababa ang mga umaangat dahil sa inggit o takot na maiwanan. Ang tunay na mayaman ay marunong maging inspirasyon ang tagumpay ng kapwa dahil naniniwala sila na ang mundo ay punong-puno ng oportunidad para sa lahat ng gustong magsikap. Kapag binago natin ang ating pananaw at tiningnan ang tagumpay ng iba bilang isang blueprint o gabay, mas madali nating makikita ang mga pintuan na magdadala sa atin sa sarili nating asenso. Huwag nating tingnan ang pera bilang isang bagay na nauubos, kundi bilang isang tool na dumadaloy sa mga taong marunong magpahalaga at magpalago nito. Isa sa pinakamalaking hamon sa ating mga Pilipino ay ang pagpili sa tinatawag na delayed gratification o ang pagtitiis muna sa ngayon para sa mas masayang bukas. Madalas tayong madala sa uso o sa pressure ng social media na ipakita na tayo ay arrived na o may narating na sa pamamagitan ng pagbili ng mga bagay na hindi naman natin talaga kailangan o afford. Ang mga kababayan nating tunay na yumayaman ay yung mga taong kayang unahin ang pagpapalago ng kanilang net worth kaysa sa pagpapakitang gilas gamit ang kanilang outfit of the day o mga luho. Ang disiplina sa sarili na huwag munang bumili ng mga bagay na nagbibigay lang ng panandaliang saya ay ang pundasyon ng pangmatagalang yaman. Isipin natin na ang bawat piso na ating naitatabi at naipupuhunan ngayon ay parang isang sundalo na magtatrabaho para sa atin para hindi na natin kailangang magpakapagod habang buhay. Kailangan din nating maunawaan na ang ating kita ay hindi nakadepende sa kung gaano tayo katagal nagtatrabaho kundi sa halaga o value na naibibigay natin sa ating pinaglilingkuran. Hindi ka binabayaran ng mundo base sa iyong pawis, kundi base sa bigat ng problema na kaya mong solusyonan para sa ibang tao o sa iyong kumpanya. Kung gusto nating tumaas ang ating sahod o lumago ang ating negosyo, dapat tayong mag-focus sa pag-upgrade ng ating mga skills at kaalaman para mas marami tayong maambag sa ating paligid. Ang mga kababayan nating nagtatagumpay ay yung mga hindi tumitigil sa pag-aaral at laging naghahanap ng paraan kung paano nila mas mapapaganda ang kanilang serbisyo o produkto. Ang yaman ay natural na sumusunod sa mga taong nagbibigay ng mataas na kalidad ng trabaho at tunay na malasakit sa kanilang ginagawa araw-araw ng may katapatan. Panghuli, ang pagkakaroon ng growth mindset ang magliligtas sa atin sa tuwing tayo ay nakakaranas ng pagkatalo o pagkalugi na bahagi talaga ng buhay.
Maraming tao ang sumusuko agad kapag ang kanilang unang negosyo ay hindi nag-work o kapag sila ay nagkamali sa isang investment dahil iniisip nila na hanggang doon na lang sila. Ang mga kababayan nating may gintong ugali ay tinitingnan ang bawat pagkakamali bilang isang mahalagang lesson at hindi bilang isang katapusan ng kanilang mga pangarap. Ang pagkabigo ay pansamantala lamang pero ang pagsuko ay ang permanenteng paraan para hindi ka na makabangon muli tungo sa iyong mithin. Tanggapin natin na ang bawat hamon ay training ground para patibayin ang ating loob at talino para sa mas malalaking blessing na darating sa hinaharap. Part 2. Ang siningang tamang paghawak ng pera at disiplina sa pag-ipon. Maraming mga kababayan ang nagtataka kung bakit kahit lumalaki ang kanilang sahod ay parang laging kulang pa rin ang perang natitira sa kanila sa dulo ng buwan. Ang unang hakbang para maayos ang ating finances ay ang pag-apply ng 50-30-20 rule kung saan hinahati natin ang ating kinikita sa tatlong mahahalagang bahagi para sa ating pangangailangan at kinabukasan. Ang 50% ng iyong sahod ay dapat mapunta sa mga basic needs gaya ng pagkain, renta, kuryente at tubig, habang ang 30% naman ay para sa iyong mga personal na kagustuhan o wants. Ang pinaka-importante sa lahat ay ang huling 20% na dapat ay diretsyong napupunta sa iyong savings or investments bago mo pa man simulang gastusin ang iba. Sa pamamagitan ng sistemang ito, hindi ka na mangangapa kung saan napunta ang iyong pinaghirapan dahil may malinaw ka ng blueprint na sinusunod sa bawat pagpasok ng iyong pera. Bago tayo pumasok sa anumang uri ng investment, kailangan muna nating unahin ang pagbuo ng ating emergency fund na magsisilbing proteksyon ng ating pamilya sa oras ng krisis. Ang emergency fund ay dapat katumbas ng 3 hanggang 6 na buwan ng iyong kabuuang gastusin para kung sakaling mawalan ka ng trabaho o magkaroon ng hindi inaasahang pagkakasakit ay hindi ka agad mababaon sa utang. Marami sa ating mga kababayan ang nagmamadaling mag-invest sa stocks o crypto nang wala namang sapat na pondong nakatabi para sa mga biglaang pangangailangan ng kanilang buhay. Ang pagkakaroon ng ganitong klaseng safety net ay hindi lang basta pag-iipon kundi ito ay pagbili ng kapayapaan ng isip o peace of mind para sa iyong sarili. Isipin mo ito bilang isang matibay na pundasyon ng iyong bahay na kahit anong bagyo ang dumating ay mananatili kang nakatayo at hindi basta-basta matitibag ng anumang pagsubok. Sa panahon ngayon ng online shopping, napakadaling matukso na bumili ng mga bagay na hindi naman natin kailangan dahil lang nakita nating naka-sale o trending ito sa social media. Para labanan ang impulse spending, mainam na gamitin ang 24-hour rule kung saan pinapalipas mo muna ang isang buong araw bago mo i-check out ang anumang item na gusto mong bilhin. Madalas ay marirealize mo pagkalipas ng ilang oras na hindi mo naman pala talaga kailangan ng bagay na iyon at nadala ka lang ng emotion o ng magandang advertisement na nakita mo. Ang disiplina sa pag-control ng ating mga daliri sa pag-click ng buy button ay isa sa pinakamahalagang skills na dapat matutunan ng bawat Pilipino na gustong umasenso. Ang bawat pisong hindi mo nagasta sa mga hindi importanteng bagay ay karagdagang bala mo para sa pagbuo ng iyong mga pangarap at pag-abot sa iyong financial freedom. Dapat din tayong maging mapagmataas sa pag-track ng ating mga invisible expenses o yung maliliit na gastos na akala natin ay balewala pero kapag pinagsama-sama ay malaking butas pala sa ating bulsa. Ang araw-araw na pagbili ng mamahaling kape, ang madalas na pagpapa-extra rice kahit busog na, o ang bisyo ng paninigarilyo ay mga halimbawa ng gastos na pwedeng makapagpabagal sa ating pagyaman. Kung susumahin mo ang halaga ng mga ito sa loob ng isang taon, magugulat ka na sapat na pala ito para makapagsimula ng isang maliit na negosyo o makapaghulog sa isang magandang investment plan. Ang mga kababayan nating marunong magpahalaga sa bawat barya ay yung mga taong mas mabilis na nakakaipon dahil naiintindihan nila ang power ng small, consistent savings. Hindi masamang mag-enjoy sa buhay pero kailangang maging balanse at may control tayo sa bawat sentimong lumalabas sa ating pitaka araw-araw. Panghuli, ang ugaling pay yourself first ang dapat maging mindset ng bawat isa sa atin sa tuwing makakatanggap tayo ng ating pinaghirapang sahod o kita mula sa negosyo. Ang pagkakamali ng marami ay ang pagbabayad muna sa lahat ng bills, utang at mga luho bago itatabi ang kung ano na lang ang matitira na madalas ay wala na talagang natitira sa huli.
Ang tamang paraan ay itabi mo na agad ang iyong savings o investment fund sa oras na mahawakan mo ang pera dahil ito ang bayad mo sa iyong future self para sa iyong pagtanda. Kapag ginawa mo itong prioridad, mapipilitan kang pagkasyahin ang natitirang pera sa iyong mga gastusin at mas magiging creative ka sa pagtitipid o paghahanap ng extra income. Tandaan ninyo mga kababayan, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng iyong kinikita kundi sa halaga ng perang nagagawa mong itabi at palaguin para sa iyong kinabukasan. Part 3. Pagbuo ng mga gintong ugali at mga gawin ng matatagumpay na tao. Ang pag-asenso ng ating mga kababayan ay hindi lang nakadepende sa swerte kundi sa mga maliliit na bagay na paulit-ulit nating ginagawa araw-araw o ang tinatawag nating power of routine. Marami sa mga pinakamayamang tao sa mundo ang naniniwala na ang tagumpay ng buong araw ay nakasalalay sa kung paano mo ito sisimulan sa iyong paggising sa umaga. Ang simpleng pag-aayos ng iyong sariling higaan ay isang paraan para makamit ang iyong unang tagumpay sa loob ng 5 minuto at magbibigay ito sa iyo ng momentum para sa susunod pang mga gawain. Kapag nasanay ka na disiplinado ka sa maliliit na bagay, mas madali mong mahaharap ang mga malalaking hamon sa iyong trabaho o negosyo ng may maayos na sistema at focus. Ang disiplina sa umaga ay parang paghahanda ng iyong sarili sa isang laban kung saan ikaw ay laging handa at hindi basta-basta natatangay ng mga aberya na dumarating sa iyong buhay. Sa gitna ng ingay ng social media at mga notifications sa ating mga cellphone, napakahalaga na matutunan nating magkaroon ng deep work o ang kakayahang mag-focus ng matagal sa isang mahalagang gawain. Ang mga kababayan nating produktibo ay hindi yung mga taong laging busy o madaming ginagawa ng sabay-sabay, kundi yung mga taong kayang maglaan ng 2 hanggang 3 oras na walang istorbo para tapusin ang kanilang priority tasks. Kapag hinati-hati mo ang iyong atensyon sa pag-scroll sa Facebook habang nagtatrabaho, nawawala ang iyong mental clarity at mas lalong tumatagal ang pagtatapos ng iyong mga proyekto. Ang pag-set ng schedule kung kailan mo lang titingnan ang iyong mga messages ay isang modernong gawin na magbibigay sa iyo ng edge o kalamangan sa iba na laging distracted. Ang tunay na yaman ay nabubuo sa pamamagitan ng matalinong paggamit ng ating utak at hindi lang sa pagpapakapagod ng walang malinaw na direksyon o output. Dapat din nating maintindihan ang konsepto ng atomic habits o ang malaking epekto ng 1% improvement sa ating buhay bawat araw sa loob ng mahabang panahon. Marami sa ating mga kababayan ang gustong magbago agad ang buhay sa loob lang ng isang gabi, kaya madalas silang nadidismaya kapag hindi agad nakikita ang resulta ng kanilang pagsisikap. Ang gintong ugali ay ang pag-unawa na ang tagumpay ay produkto ng mga maliliit na desisyon gaya ng pagbabasa ng 10 pahina ng libro o pag-ehersisyo ng 15 minuto araw-araw. Kung magagawa mong maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili ng kahit konti lang bawat araw, pagkalipas ng 365 days ay magiging 37 times na mas magaling ka na kaysa noong nagsimula ka. Huwag kang magmadali sa resulta kundi mag-focus ka sa pagbuo ng sistema at ugali na magdadala sa iyo sa tagumpay ng kusa at pangmatagalan. Hindi rin natin dapat kalimutan na ang ating kalusugan ay ang ating pinakamahalagang puhunan o health is wealth dahil wala silbi ang yaman kung hindi mo naman ito ma-enjoy dahil sa sakit. Ang pagkakaroon ng maayos na tulog, tamang pagkain at regular na pagkilos ay direktang nakakaapekto sa iyong mental clarity at abilidad na gumawa ng mga mahahalagang desisyon sa pera. Maraming mga kababayan ang nagsasakripisyo ng kanilang kalusugan para lang kumita ng extra, pero sa huli ay napupunta rin ang lahat ng kanilang naipon sa pagbabayad ng hospital bills at gamot. Ang paglalaan ng oras para sa iyong physical fitness ay isang investment na magbibigay sa iyo ng lakas para mas lalong maging creative at masigla sa paghahanap ng mga oportunidad sa buhay. Ang isang malusog na pangangatawan ay ang sasakyan ng iyong mga pangarap, kaya dapat itong alagaan at huwag abusuhin sa gitna ng iyong paghahangad na yumaman. Panghuli, ang sining ng pagtanggi o the art of saying no ay isang gintong ugali na dapat matutunan ng bawat Pilipino para maprotektahan ang kanilang oras at enerhiya. Marami sa atin ang hirap tumanggi sa mga aya ng barkada o mga lakad na alam nating wala namang maitutulong sa ating pag-unlad dahil sa takot na mapag-iwanan o makasakit ng damdamin.
Kailangan mong marirealize na ang bawat pag-oo mo sa mga bagay na walang kwenta ay isang pagtanggi sa iyong mga pangarap at sa oras na dapat ay para sa iyong pamilya o pag-aaral. Ang mga taong nagtatagumpay ay may malinaw na boundaries at alam nila kung ano ang kanilang mga priorities sa buhay, kaya hindi sila basta-basta nadadala ng pressure ng paligid. Ang pagpili kung kanino at saan mo ibibigay ang iyong attention ay ang pinakamataas na anyo ng self-respect na magdadala sa iyo sa mas malalim na antas ng tagumpay at kaligayahan. Part 4. MOG Estratehiya sa pagpapalago ng iyong pera at financial growth. Ang isa sa pinakaimportanteng konsepto na dapat nating maintindihan mga kababayan ay ang tinatawag na compound interest o ang kakayahan ng iyong pera na kumita pa ng mas malaking pera habang tumatagal. Marami sa atin ang naghihintay na magkaroon muna ng malaking halaga bago mag-invest, pero ang totoo ay mas mahalaga ang oras kaysa sa laki ng iyong puhunan sa simula. Kapag ang iyong kinita mula sa investment ay hindi mo ginastos at sa halip ay ibinalik mo ulit para lumago, ang iyong pera ay parang bolang nagugulong sa snow na lalong lumalaki habang tumatagal ang panahon. Ang mga kababayan nating nagsimulang magtabi ng kahit maliliit na halaga noong sila ay bata pa ay mas malamang na maging milyonaryo pagdating ng panahon kaysa sa mga taong nagsimula lang noong matanda na sila kahit malaki pa ang kanilang ilagak. Ang disiplina sa pagpapanatili ng iyong pera sa mga tamang investment vehicles ay ang sekreto kung bakit ang mga mayayaman ay lalo pang yumayaman nang hindi na kailangang magpagod ng husto. Dapat din nating suriin ang pagkakaiba ng stock market at ng mga government-backed savings gaya ng Pag-ibig MP2 para malaman natin kung saan mas bagay ang ating perang pinaghirapan. Ang stock market ay nagbibigay ng pagkakataon na maging part owner ka ng mga malalaking kompanya sa Pilipinas. Pero kailangan mo ng mahabang pasensya dahil ang presyo nito ay pabago-bago o volatile sa loob ng maikling panahon. Sa kabilang banda, ang Pag-ibig MP2 ay isang tanyag na option para sa ating mga kababayan dahil ito ay tax-free at garantisado ng gobyerno ang iyong capital kaya mas mababa ang risk nito para sa mga nagsisimula pa lang. Ang pagpili sa pagitan ng dalawang ito ay depende sa iyong goals at kung gaano ka katapang na harapin ang mga risks na kaakibat ng bawat investment na iyong papasukin. Ang mahalaga ay hindi natutulog ang iyong pera sa bangko na may napakaliit na interest, kundi na ilalagay mo ito sa mga lugar kung saan ito ay talagang gumagalaw at lumalaban sa taas ng bilihin. Ang diversification o ang hindi paglalagay ng lahat ng iyong itlog sa isang basket ay isang gintong ugali para maprotektahan ang iyong yaman mula sa hindi inaasahang pagkalugi. Maraming mga kababayan ang nabubulag sa mga investment na nangangako ng mabilisang kita kaya ibinibigay nila ang lahat ng kanilang ipon sa iisang kumpanya o negosyo lang na madalas ay nauuwi sa scam. Ang matalinong investor ay hinahati ang kanyang pera sa iba-ibang kategorya gaya ng real estate, stocks, bonds o sariling negosyo para kung sakaling bumagsak ang isa ay mayroon pa ring natitirang backup na patuloy na kumikita. Sa ganitong paraan, hindi ka madaling matitinag ng anumang krisis sa ekonomiya dahil kalat ang iyong mga pinagkukunan ng yaman at mas stable ang iyong financial position sa mahabang panahon. Ang balanse sa pagitan ng high-risk at low-risk investments ang magbibigay sa iyo ng seguridad na hindi mo kailangang mag-alala gabi-gabi kung mawawala ba ang lahat ng iyong pinaghirapan sa isang iglap lang. Isa pang magandang paraan para lumago ang iyong pera ay ang pag-focus sa dividend investing o ang pagkita ng tinatawag nating passive income mula sa mga kumpanyang nagbabahagi ng kanilang profit sa mga shareholders. Ang mga kababayan nating nakakaunawa rito ay hindi lang umaasa sa pagtaas ng presyo ng kanilang investment, kundi tumatanggap din sila ng cash dividends na regular na pumapasok sa kanilang account buwan-buwan o taon-taon. Ang konseptong ito ay parang pagtatanim ng isang puno na pagdating ng araw ay magbibigay sa iyo ng prutas ng paulit-ulit nang hindi mo na kailangang magbungkal ng lupa araw-araw. Kapag ang iyong passive income ay sapat na para bayaran ang lahat ng iyong mga gastusin sa buhay, masasabi nating naabot mo na ang tunay na financial freedom kung saan ang pagtatrabaho ay isa na lang choice at hindi na isang obligation. Ang layunin natin ay pagtrabahuhin ang ating pera para sa atin para magkaroon tayo ng mas maraming oras para sa ating pamilya at sa mga bagay na tunay na mahalaga sa atin. Panghuli,
kailangan nating maging handa laban sa inflation o ang unti-unting pagtaas ng presyo ng mga bilihin na siyang kumakain sa halaga ng ating perang nakatago lang sa ilalim ng kama o sa regular savings account. Maraming mga kababayan ang nag-aakalang ligtas ang kanilang pera kapag ito ay nakatago lang sa bahay, pero ang totoo ay nababawasan ang purchasing power nito habang lumilipas ang mga taon dahil sa inflation. Ang bawat 100 pesos mo ngayon ay hindi na makakabili ng parehong dami ng groceries pagkalipas ng 5 or 10 years, kaya kailangan mong i-invest ang iyong pera sa mga assets na mas mabilis lumago kaysa sa inflation rate. Ang pag-unawa sa ekonomiya ay hindi lang para sa mga eksperto, kundi ito ay mahalagang kaalaman para sa bawat Pilipino para maprotektahan natin ang ating kinabukasan at hindi tayo mapag-iwanan ng panahon. Ang pagiging proactive sa paghahanap ng mga investment na lalampas sa taas ng inflation ay ang tanging paraan para masiguro na ang iyong pinaghirapang yaman ay mananatiling sapat para sa iyong mga pangangailangan sa dulo. Chapter 5: Negosyo at Entrepreneurship sa kontekstong Pilipino. Maraming mga kababayan ang nangangarap na magkaroon ng sariling negosyo pero madalas ay natatakot silang magsimula dahil iniisip nila na kailangan agad ng malaking puhunan o capital. Ang totoo ay maaari nating simulan ang ating pagiging entrepreneur sa pamamagitan ng isang side hustle habang tayo ay empleyado pa para hindi tayo mawalan ng siguradong income buwan-buwan. Ang paglipat mula sa pagiging worker patungo sa pagiging business owner ay isang proseso na nangangailangan ng pasensya at tamang pagpaplano para hindi tayo mabigla sa mga bayarin at obligasyon. Sa modernong panahon ngayon, napakaraming oportunidad na pwedeng simulan sa loob lang ng bahay gamit ang internet at ang iyong mga natatanging talento o skills na pwedeng pagkakitaan. Ang mahalaga ay matutunan mong balansehin ang iyong oras sa kasalukuyang trabaho at sa pagbuo ng iyong sariling pangarap hanggang sa dumating ang araw na mas malaki na ang kinikita ng iyong negosyo kaysa sa iyong sahod. Ang pinaka-epektibong paraan para magtagumpay sa negosyo dito sa Pilipinas ay ang paghahanap ng solusyon sa mga problemang kinakaharap ng ating mga kababayan sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Ang isang magandang business idea ay hindi lang tungkol sa kung ano ang uso, kundi kung paano ka makakatulong sa komunidad at makapagbibigay ng value na talagang kailangan ng mga tao sa paligid mo. Kung makikita ng iyong mga customers na ang iyong produkto o serbisyo ay nagpapadali ng kanilang buhay o nagbibigay sa kanila ng kasiyahan, hindi sila magdadalawang isip na tangkilikin ka ng paulit-ulit. Huwag kang mag-focus sa kung paano ka agad kikita ng pera, kundi mag-focus ka sa kung paano ka makakapaglingkod ng maayos at may malasakit sa bawat taong lalapit sa iyo. Ang yaman ay isang natural na resulta lamang ng pagiging tapat at mahusay na tagasolusyon ng problema para sa ibang tao sa loob ng mahabang panahon. Dapat din nating intindihin ang customer psychology o ang ugali ng mga Pinoy pagdating sa pagbili para makuha natin ang kanilang tiwala at katapatan sa ating brand. Tayong mga Pilipino ay mahilig sa personal na ugnayan, kaya ang sining ng pakikipagkapwa-tao ay isang malaking factor kung bakit nagtatagumpay ang isang maliit na tindahan o isang malaking kumpanya. Ang pagiging magalang, mabilis sumagot sa mga katanungan, at ang pagbibigay ng konting extra o freebies ay mga simpleng paraan para bumalik ang iyong mga mamimili at irekomenda ka pa sa kanilang mga kaibigan. Sa mundo ng negosyo, ang word of mouth o ang magandang feedback mula sa mga tao ay mas matindi pa kaysa sa anumang bayad na advertisement na makikita sa TV o internet. Ang pagbuo ng isang komunidad sa paligid ng iyong negosyo ay ang pinakamatibay na depensa mo laban sa mga competition dahil ang tiwala ay isang bagay na hindi basta-basta nabibili o nananakaw ng iba. Para lumago ang iyong negosyo, kailangan mong matutunan ang konsepto ng scalability o ang paggawa ng mga sistema na magpapatakbo sa iyong business kahit hindi ka laging nakatantay sa bawat galaw nito. Maraming mga kababayan ang nababurnout dahil sila ang nagluluto, sila ang nagde-deliver, at sila rin ang gumagawa ng accounting kaya nauubos ang kanilang oras at enerhiya sa maliliit na detalye. Ang layunin ng isang tunay na entrepreneur ay ang maging system-dependent ang kanyang negosyo sa pamamagitan ng pagkuha ng tamang mga tao at pagbuo ng mga manual o gabay na susundin ng lahat. Kapag maayos ang iyong sistema, maaari mong buksan ang pangalawa o pangatlong branch nang hindi mo kailangang hatiin ang iyong katawan para magbantay sa lahat ng lugar ng sabay-sabay.
Ang tunay na kalayaan sa negosyo ay ang pagkakaroon ng oras para makapag-isip ng mga bagong strategy habang ang iyong kasalukuyang operation ay maayos na tumatakbo at kumikita ng kusa. Panghuli, hindi natin dapat balewalain ang kapangyarihan ng digital transition at ang paggamit ng social media gaya ng Facebook, TikTok at Instagram para maabot ang mas maraming tao sa mas murang halaga. Ang mga kababayan nating marunong gumamit ng internet para i-promote ang kanilang mga lokal na produkto ay yung mga mas mabilis na nakaka-expand dahil hindi na sila limitado sa kanilang barangay o lungsod lang. Ang paggawa ng mga videos na nagpapakita ng kwento sa likod ng iyong negosyo ay isang epektibong paraan para makakonekta sa emotion ng iyong mga target market at ipakita ang iyong gintong ugali bilang isang seller. Sa panahon ngayon, ang iyong cellphone ay hindi lang para sa libangan kundi ito ay isang makapangyarihang tool para maging global ang iyong munting negosyo at makasabay sa malalaking kumpanya. Huwag matakot na mag-aral ng mga bagong teknolohiya dahil ito ang magsisilbing tulay mo para mas mabilis na maabot ang iyong pangarap na yumaman at makatulong sa mas maraming tao. Chapter 6: Relasyon at koneksyon tungo sa iyong pag-asenso. Ang bawat kababayan natin na nagnanais na yumaman ay dapat makaintindi na ang tagumpay ay hindi isang solo na biyahe, kundi ito ay nakadepende rin sa mga taong nakapaligid sa atin. Mayroong sikat na kasabihan na ang iyong yaman o net worth ay reflection lamang ng average na yaman ng 5 tao na madalas mong nakakasama sa araw-araw. Kung ang iyong mga kaibigan ay laging nagrereklamo tungkol sa hirap ng buhay o laging nag-aaya sa mga bisyo na umuubos ng pera, malaki ang tsansa na maging ganon ka rin dahil sa impluensya ng kanilang mindset. Sa kabilang banda, kung ang paligid mo ay binubuo ng mga taong may pangarap, masisipag, at marunong humawak ng pera, mahahawa ka sa kanilang gintong ugali at mas bibilis ang iyong pagunlad. Ang pagpili ng tamang samahan ay hindi pagiging mapagmataas, kundi ito ay isang paraan ng pagprotekta sa iyong kinabukasan at sa iyong mental focus para hindi ka maligaw ng landas sa gitna ng iyong pagsisikap. Dapat din nating matutunan ang sining ng pakikipag-ugnayan o networking nang hindi nagmumulang makulit o nakakairita sa ibang tao, lalo na sa mga taong mas matagumpay sa atin. Ang pagbuo ng koneksyon sa mga mentors at influential people ay hindi tungkol sa kung ano ang makukuha mo sa kanila, kundi kung paano ka makakapagbigay ng respeto at halaga sa kanilang oras. Marami sa ating mga kababayan ang nahihiyang lumapit sa mga eksperto dahil iniisip nila na wala silang maibibigay na kapalit. Pero ang totoo ay sapat na ang pagpapakita ng dedication na matuto at ang pagiging tapat sa iyong hangarin. Ang pagkakaroon ng isang gabay o mentor ay parang pagkuha ng shortcut sa tagumpay dahil maiiwasan mo ang mga pagkakamali na nagawa na nila noon at mas mapapabilis ang iyong learning curve. Huwag matakot na magtanong at makinig sa payo ng mga taong nauna na sa iyo dahil ang kanilang karanasan ay ang pinakamahalagang aral na hindi mo mabibili sa anumang paaralan. Napakahalaga rin na pag-usapan ang relasyon sa loob ng tahanan lalo na pagdating sa pera dahil ang hindi pagkakaunawaan sa finances ay isa sa mga pangunahing dahilan ng away ng mga mag-asawa. Ang pagiging bukas sa iyong partner tungkol sa kita, utang at mga pangarap na investments ay ang foundation para maging magkatuwang kayo sa pagbuo ng yaman sa halip na maging pabigat sa isa't isa. Kapag ang isang pamilya ay may iisang goal at nagkakaisa sa pagtitipid at pagpapalago ng pera, mas madaling nalalampasan ang anumang krisis na dumarating sa buhay. Ang pag-asenso ay mas masarap lasapin kung ang iyong kasama sa buhay ay naiintindihan ang bawat sakripisyo na iyong ginagawa at suportado ang iyong mga desisyon para sa ikabubuti ng inyong kinabukasan. Ang communication ay ang susi para hindi maging hadlang ang pera sa inyong pagmamahalan, kundi maging tool ito para mas mapatibay pa ang inyong samahan at ang inyong pangarap para sa inyong mga anak. Isa pang hamon sa ating kulturang Pilipino ay ang pagtatakda ng boundaries o hangganan pagdating sa pagtulong sa mga kamag-anak nang hindi nauubos ang sariling puhunan o ipon. Likas sa atin ang pagiging matulungin at mapagmahal sa pamilya, pero kailangan nating maintindihan na hindi tayo makakatulong ng matagal kung tayo mismo ay nalulunod na sa utang o nawawalan na ng pondo para sa ating negosyo.
Ang pagtuturo sa mga kapamilya kung paano kumita o ang pagbibigay ng mga oportunidad sa halip na puro cash lang ang ibibigay ay isang mas matalinong paraan ng pagtulong sa mahabang panahon. Ang pag-asenso mo ay hindi dapat maging dahilan para maging dependent ang lahat sa iyo, kundi dapat itong maging inspiration para sila rin ay magsumikap at matutong tumayo sa sarili nilang mga paa. Ang pagmamahal sa pamilya ay naipapakita rin sa pamamagitan ng pagiging firm sa iyong mga financial goals para masigurado na mayroon kang matatag na pundasyon na magagamit sa oras ng tunay na pangangailangan. Panghuli, ang paghahanap ng tamang grupo o komunidad na may parehong hilig o passion ay magbibigay sa iyo ng suporta na kailangan mo sa tuwing ikaw ay pinanghihinaan ng loob. Ang mga kababayan nating nag-aaral tungkol sa investments o pagnenegosyo ay mas nagtatagumpay kung sila ay may mga kasama na nagbabahagi ng information at nagbibigay ng encouragement sa isa't isa. Ang social wealth ay hindi lang tungkol sa dami ng iyong kakakilala, kundi sa lalim at kalidad ng iyong mga relasyon na nakabase sa tiwala at pagtutulungan. Kapag ikaw ay napapaligiran ng mga taong naniniwala sa iyong kakayahan, mas lumalakas ang iyong loob na sumubok ng mga bagong bagay at harapin ang mga risks na kaakibat ng pagyaman. Ang bawat connection na iyong nabubuo ay isang pintuan na maaaring magbukas ng mga bagong oportunidad na hinding-hindi mo makikita kung ikaw ay mananatiling nag-iisa at sarado ang isipan sa tulong ng iba. Chapter 7: Mental Health at ang tunay na kaligayahan sa gitna ng pag-asenso. Maraming mga kababayan ang nag-aakalang ang yaman lang ang tanging susi sa kaligayahan, pero ang totoo ay hindi sapat ang maraming pera kung ang iyong isipan naman ay laging balisa at puno ng pag-aalala. Ang pagkakaroon ng gratitude practice o ang pagpapasalamat sa kung ano ang meron ka sa kasalukuyan ay ang pinakamahalagang ginto sa iyong ugali habang ikaw ay nagsisikap na umasenso. Kapag marunong tayong maging kontento habang patuloy na lumalaban para sa ating mga pangarap, hindi tayo madaling madala ng inggit sa narating ng iba at mas nagiging malinaw ang ating direksyon. Ang pasasalamat ay nagbibigay ng positibong enerhiya na nakatutulong para mas maging malikhain tayo sa paghahanap ng paraan para kumita at mapalago ang ating mga ari-arian ng may kapayapaan sa puso. Huwag nating hayaan na ang paghahangad ng higit pa ay maging dahilan para makalimutan nating i-enjoy ang mga maliliit na biyaya na nasa harapan na natin ngayon gaya ng ating pamilya at kalusugan. Sa bawat paglalakbay tungo sa tagumpay, hindi maiiwasan ang mga krisis at matinding pressure na pwedeng magpabagsak sa ating loob kung hindi tayo handa sa aspetong mental. Ang pag-apply ng stoicism o ang pagtanggap na may mga bagay tayong hindi kontrolado ay isang matalinong paraan para manatiling kalmado sa gitna ng mga pagsubok sa negosyo o trabaho. Bilang mga kababayan, likas sa atin ang pagiging emotional pero kailangan nating matutunan na hindi lahat ng problema ay dapat nating ika-stress ng husto lalo na kung wala naman tayong magagawa rito. Imbes na ubusin ang oras sa pagrereklamo o pag-aalala, ituon natin ang ating lakas sa mga bagay na kaya nating gawan ng aksyon at solusyon sa bawat araw. Ang isang matatag na isipan ay hindi natitinag ng anumang panlabas na ingay dahil alam nito na ang tunay na lakas ay nanggagaling sa loob at sa kakayahang mag-adjust sa anumang sitwasyong ibato ng buhay sa atin. Madalas din nating maramdaman ang tinatawag na imposter syndrome o yung boses sa ating isip na nagsasabing hindi tayo karapat-dapat sa tagumpay o baka nagkataon lang ang lahat ng ating narating. Marami sa ating mga kababayan ang pinipigilan ang kanilang sarili na sumubok ng malalaking oportunidad dahil sa takot na mabigo o mapahiya sa harap ng maraming tao. Kailangan mong maintindihan na ang bawat expert na nakikita mo ngayon ay nagsimula rin bilang isang beginner na walang alam at dumaan sa maraming pagkakamali bago nagtagumpay. Ang pagtanggap sa iyong sarili at ang pagtitiwala sa iyong kakayahan ay ang unang hakbang para tuluyan mong makuha ang respeto ng ibang tao at ang yaman na iyong inaasam. Huwag mong hayaan na ang iyong sariling takot ang maging pinakamalaking hadlang sa iyong pag-unlad dahil ikaw ay nilikha para magtagumpay at magbigay ng inspirasyon sa iyong kapwa sa pamamagitan ng iyong gintong ugali. Sa sobrang bilis ng ating mundo ngayon,
napakadaling ma-burnout o maubos ang ating lakas dahil sa paniniwalang kailangan nating mag-hustle ng walang tigil 24/7 para lang yumaman. Ang sining ng pahinga ay hindi katamaran, kundi ito ay isang mahalagang bahagi ng pagiging produktibo dahil kailangan ng ating utak at katawan na mag-recharge para mas maging mahusay sa susunod na araw. Ang mga kababayan nating nagtatagumpay sa mahabang panahon ay yung mga taong alam kung kailan hihinto muna para huminga, magmuni-muni at makasama ang kanilang mga mahal sa buhay nang walang iniisip na trabaho. Ang pagpilit sa sarili na magtrabaho kahit pagod na ay nagbubunga lang ng maling desisyon at paghina ng ating immune system na kalaunan ay magpapabagal din sa ating asenso. Isipin mo na ang iyong buhay ay isang marathon at hindi isang sprint, kaya kailangang balanse ang iyong bilis at ang iyong pahinga para makarating ka sa finish line ng maayos at masaya. Panghuli, ang paghahanap ng iyong purpose o ang tinatawag na ikigai ay ang magbibigay sa iyo ng dahilan kung bakit ka bumabangon sa umaga ng may galak at sigla sa iyong puso. Ang yaman ay magiging walang kwenta kung wala itong mas malalim na kahulugan o kung hindi ito nakakatulong sa pagkamit ng iyong tunay na misyon sa mundong ito bilang isang tao. Kapag ang ginagawa mong trabaho o negosyo ay nakakatulong sa iba at nagbibigay sa iyo ng fulfillment, hindi ka madaling mapapagod kahit gaano pa kahirap ang iyong mga pinagdaraanan. Ang layunin natin ay hindi lang basta yumaman para sa sarili, kundi ang magkaroon ng buhay na may kabuluhan at nakakapag-iwan ng magandang alaala sa ating mga kababayan at sa susunod na henerasyon. Ang tunay na tagumpay ay ang balanse ng maayos na finances, matatag na mental health, at ang pagkakaroon ng puso na handang maglingkod at magbigay sa kapwa ng walang hinihintay na kapalit. Chapter 8. Tamang paggamit ng oras at patuloy na paglago ng iyong sarili. Ang bawat kababayan natin ay binigyan ng parehong 24 hours sa isang araw, pero ang pinagkaiba ng nagtatagumpay sa napag-iiwanan ay kung paano nila ginagamit ang bawat minuto nito. Ang unang hakbang sa tamang pag-manage ng oras ay ang pag-unawa sa Eisenhower Matrix o ang pagpili sa pagitan ng mga bagay na urgent at mga bagay na mahalaga o important. Madalas tayong nauubos sa mga gawaing akala natin ay kailangang gawin agad gaya ng pagsagot sa bawat message o pag-asikaso sa maliliit na aberya habang nakakalimutan natin ang mga gawaing tunay na magpapayaman sa atin sa huli. Ang mga gintong ugali ng matatagumpay na tao ay ang paglalaan ng oras para sa pagpaplano, pag-aaral, at pagbuo ng mga strategiya na hindi man urgent ngayon ay magbibigay naman ng malaking bunga pagdating ng panahon. Huwag mong hayaan na ang iyong buong araw ay mapunta lang sa pag-apula ng apoy o pagresolba ng mga maliliit na issue, kundi maging disiplinado ka sa pagbibigay ng prioridad sa iyong long-term goals. Ang patuloy na pag-aaral o continuous learning ang magsisilbing gasolina mo para hindi ka mapag-iwanan ng mabilis na pagbabago sa ating ekonomiya at teknolohiya. Marami sa ating mga kababayan ang tumitigil na sa pag-aaral pagkatapos makagraduate o makakuha ng trabaho, pero ang totoo ay doon pa lang dapat magsimula ang tunay na edukasyon sa buhay at pera. Ang mga leaders ay laging readers dahil alam nila na ang bawat libro, podcast o seminar na kanilang kinukuha ay karagdagang bala para mas maging matalino sa paggawa ng mga financial decisions. Hindi mo kailangang bumalik sa eskwelahan para matuto dahil sa panahon ngayon ay napakaraming libreng information sa internet na pwedeng magturo sa iyo kung paano mag-invest o magpatakbo ng negosyo ng tama. Ang investment sa iyong sariling kaalaman ay ang nagbibigay ng pinakamataas na interest dahil ang talino at skills na iyong nakuha ay hinding-hindi mananakaw sa iyo ng kahit sino at madadala mo ito kahit saan ka man mapunta. Dapat din nating gamitin ang 80-20 rule o ang Pareto Principle para maging mas epektibo tayo sa ating mga ginagawa araw-araw nang hindi napapagod ng husto. Ayon sa prinsipyong ito, 80% ng iyong mga resulta ay nanggagaling lamang sa 20% ng iyong mga efforts o ginagawa. Ang kailangan mong gawin mga kababayan ay hanapin kung ano yung mga iilang gawain na nagbibigay sa iyo ng pinakamalaking kita o pinakamalayong progreso at doon mo ibuhos ang iyong buong lakas at atensyon. Marami sa atin ang nagpapakapagod sa napakaraming bagay na wala naman palang malaking ambag sa ating pag-asenso, kaya pakiramdam natin ay wala tayong nararating kahit subsob tayo sa trabaho.
Sa pamamagitan ng pag-focus sa mga high-impact activities, mas magkakaroon ka ng libreng oras para sa iyong sarili at pamilya habang ang iyong kita ay patuloy na tumataas dahil sa pagiging efficient. Sa modernong panahon ng gadgets, ang digital detox o ang pagbawas sa paggamit ng cellphone ay isa sa pinakamalaking pabor na magagawa mo para sa iyong productivity at mental health. Ang walang tigil na doom scrolling o ang panonood ng mga walang kwentang videos sa social media ay kumakain ng oras na dapat ay ginagamit mo para mag-isip ng mga bagong business ideas o mag-ehersisyo. Napakadaling mawala ang focus kapag laging may notification na tumutunog sa iyong tabi, kaya kailangan mong matutunang i-off ang mga distractions na ito sa mga oras na kailangan mong mag-concentrate. Ang bawat oras na nawawala sa iyo sa panonood ng buhay ng ibang tao ay oras na ninanakaw mo sa pagbuo ng sarili mong tagumpay at masayang kinabukasan. Subukan mong maglaan ng oras bawat araw na wala kang hawak na gadget para mas maging malikhain ang iyong isipan at mas marinig mo ang iyong sariling mga pangarap ng malinaw. Panghuli, ang pagtuturo ng financial literacy sa iyong mga anak o sa mga batang nasa paligid mo ay isang paraan para masigurado na ang yaman na iyong binuo ay hindi mawawala sa susunod na henerasyon. Ang pag-unlad ay hindi lang dapat para sa atin kundi dapat itong maging bahagi ng kultura ng ating pamilya kung saan ang bawat isa ay marunong magpahalaga sa bawat piso. Turuan natin ang mga kabataan kung paano mag-ipon, paano mag-budget, at kung ano ang halaga ng pagtatrabaho ng may katapatan at sipag para magkaroon sila ng matibay na pundasyon bago pa man sila tumanda. Ang tunay na personal growth ay kapag nakikita mo na ang mga tao sa paligid mo ay lumalago rin dahil sa mga aral at halimbawa na ipinapakita mo sa kanila araw-araw. Ang iyong oras ay ang iyong pinakamahalagang asset, kaya gamitin mo ito ng may talino at malasakit para sa iyong sarili at para sa ikabubuti ng lahat ng iyong mga mahal sa buhay. Chapter 9. Pag-iwas sa mga scam at mga pagkakamali sa pera. Sa ating paghahangad na umasenso, kailangan nating maging sobrang mapanuri dahil marami ang nagsasamantala sa pangarap ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng mga investment scams. Ang unang gintong tuntunin na dapat nating tandaan ay kapag ang isang offer ay too good to be true o parang sobrang ganda para maging totoo, malamang ay hindi nga ito totoo. Ang mga pangako na dodoble ang pera mo sa loob lang ng isang buwan nang wala kang ginagawa ay madalas na nauuwi sa pyramiding o Ponzi scheme kung saan ang pera ng mga bagong miyembro ay ibinabayad lang sa mga nauna. Ang tunay na pagyaman ay dumaan sa tamang proseso, sipag at mahabang panahon, kaya huwag tayong magpadala sa mabilisang kita na sa huli ay uubos lang sa ating pinaghirapang ipon. Maging matalino sa pagtatanong kung legal ba ang kumpanya, kung may lisensya ba sila mula sa gobyerno, at kung saan ba talaga galing ang kinikita nilang pera bago ka magbitiw ng kahit anong halaga. Isa pang malaking kalaban ng ating pag-unlad ay ang tinatawag na lifestyle creep o ang ugaling pagpapataas ng gastos tuwing tumataas din ang ating kinikita o sahod. Marami sa ating mga kababayan ang nakakaranas na imbes na makapag-ipon ng malaki dahil na-promote sa trabaho, ay lalo pa silang nababaon sa utang dahil bumibili na sila ng mas mahal na sasakyan o gamit. Ang disiplina sa pananatili sa simpleng pamumuhay, kahit lumalago na ang iyong income, ay ang susi para mabilis na lumaki ang iyong net worth at investments sa mahabang panahon. Huwag nating gawing basehan ang ating sahod para magdagdag ng mga luho na hindi naman kailangan dahil ang layunin natin ay maging tunay na mayaman at hindi lang magmukhang mayaman sa mata ng ibang tao. Ang pagkakaroon ng control sa iyong mga gastusin ay ang pinakamataas na anyo ng financial maturity na magbibigay sa iyo ng seguridad kahit ano pa ang mangyari sa ekonomiya ng ating bansa. Dapat din nating iwasan ang emotional spending o yung pagbili ng mga bagay dahil lang tayo ay malungkot, masaya o stress sa ating trabaho at buhay. Ang pagkakamali ng marami ay ang paggamit ng shopping bilang isang paraan para magpakitang gilas sa mga taong hindi naman natin gusto gamit ang perang hindi naman talaga natin pag-aari o galing sa utang. Bago ka bumili ng isang mamahaling gamit, itanong mo muna sa iyong sarili kung binibili mo ba ito para sa iyong sariling kagamitan o para lang makakuha ng likes at validation mula sa ibang tao sa social media. Ang mga kababayan nating marunong magpigil sa kanilang emotion pagdating sa pera ay yung mga taong may mas malinaw na focus sa kanilang long-term goals at hindi lang sa kanilang short-term gains. Ang mga kababayan nating marunong magpigil sa kanilang emotion pagdating sa pera ay yung mga taong may mas malinaw na focus sa kanilang long-term goals at hindi lang sa kanilang short-term gains.
at hindi nadadala ng pressure ng paligid. Ang tunay na confidence ay nanggagaling sa pagkakaroon ng sapat na ipon sa bangko at hindi sa mga gamit na suot mo na unti-unting nawawalan ng halaga habang tumatagal. Napakahalaga rin na maintindihan ang pagkakaiba ng insurance at investment para hindi tayo malito sa mga inaalok sa atin na mga produkto gaya ng VUL o Variable Unit Linked Insurance. Ang layunin ng insurance ay para protektahan ang iyong pamilya kung sakaling may mangyaring hindi maganda sa iyo, habang ang investment naman ay para palaguin ang iyong pera para sa iyong mga pangarap sa hinaharap. Marami sa ating mga kababayan ang nadidismaya dahil hindi nila nakukuha ang inaasahang kita sa kanilang insurance dahil hindi nila naintindihan na may mga bayad o fees na kinakaltas dito para sa protection. Ang pinakamagandang gawin ay pag-aralan ng mabuti ang bawat kontrata at siguraduhin na ang kinuha mong plano ay akma sa iyong pangangailangan at budget para hindi ka mahirapang magbayad sa huli. Ang pagiging handa sa aspeto ng insurance ay isang gintong ugali para hindi masira ang financial plan ng iyong pamilya sa oras ng matinding pangangailangan or emergency. Panghuli, ang pagiging aware sa ating mga obligasyon sa buwis o taxes at sa mga legal na aspeto ng pag-iipon ay mahalaga para hindi tayo magkaroon ng problema sa batas o sa BIR. Ang mga kababayan nating nagnenegosyo o nagtatrabaho ay dapat matutunan ang basic na kaalaman tungkol sa kung paano mag-file ng tama at kung ano ang mga deduction na pwede nating magamit para makatipid ng legal. Ang pag-iwas sa gulo sa gobyerno ay isang paraan para mapangalagaan ang iyong reputation at ang iyong negosyo para magpatuloy ang iyong pag-asenso ng walang anumang sagabal. Ang yaman na nakuha sa tamang paraan at may pagsunod sa batas ay mas matamis at mas payapang i-enjoy kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Ang bawat hakbang mo sa pera ay dapat may kasamang tamang impormasyon at pag-iingat para ang iyong pagyaman ay maging tuloy-tuloy at hindi mabahiran ng anumang maling desisyon na pagsisihan mo sa huli. Chapter 10: Legacy at ang tunay na kahulugan ng gintong ugali. Ang huling bahagi ng ating paglalakbay mga kababayan ay nakatuon sa kung ano ang may iwan nating alaala at yaman para sa susunod na henerasyon o ang tinatawag nating generational wealth. Ang tunay na pag-asenso ay hindi nagtatapos sa pagkakaroon ng malaking bahay o mamahaling sasakyan, kundi sa pagsisiguro na ang iyong mga anak at apo ay hindi nadadaan sa hirap na iyong naranasan. Hindi lang ito tungkol sa perang iiwan mo sa bangko, kundi sa mga values at tamang pananaw sa pera na itinanim mo sa kanilang isipan habang sila ay bata pa. Ang mga kababayan nating matagumpay ay yung mga taong nakapag-iwan ng mga assets gaya ng lupa, negosyo, or investments na patuloy na magbibigay ng bunga kahit wala na sila sa mundong ito. Ang layunin natin ay putulin ang kadena ng kahirapan sa ating pamilya sa pamamagitan ng pagiging matalinong provider at pagiging ehemplo ng disiplina at sipag sa lahat ng oras. Kasama sa gintong ugali ang pagiging bukas palad o ang sining ng philanthropy kung saan ibinabahagi natin ang ating mga blessings sa mga taong tunay na nangangailangan sa ating komunidad. Ang kapangyarihan ng pagbibigay ay hindi lang nakakatulong sa iba kundi nagsisilbi rin itong multiplier ng biyaya dahil ang taong marunong magbahagi ay mas lalong pinagkakatiwalaan ng universo ng mas malalaking oportunidad. Marami sa ating mga kababayan ang nagpapatunay na habang sila ay nagiging mas matulungin sa kanilang kapwa ay mas lalo ring lumalago ang kanilang mga negosyo at karera. Ang pagtulong ay hindi dapat pilit kundi dapat itong nanggagaling sa puso na may tunay na malasakit at hindi naghahanap ng anumang kapalit o papuri mula sa ibang tao. Ang yaman na ginagamit para sa ikabubuti ng mas nakararami ay ang yaman na may pinakamataas na kabuluhan at nagbibigay ng tunay na fulfillment sa iyong buhay bilang isang tao. Ang pagtuturo sa iba o ang pagbabahagi ng iyong mga natutunan tungkol sa pag-asenso ay isa ring mahalagang bahagi ng iyong legacy para sa ating bansa. Huwag mong ipagkait ang mga sekreto ng iyong tagumpay sa iyong mga kaibigan o katrabaho dahil ang pag-angat ng antas ng buhay ng iyong kapwa ay tagumpay mo na rin bilang isang Pilipino. Ang misyon ng ating channel na Gintong Ugali ay ang magsilbing inspirasyon para sa bawat isa na kaya nating magbago at yumaman basta't may tamang mindset at gabay sa bawat hakbang.
Kapag marami tayong natulungan na maging financial literate, mas magiging matatag ang ating ekonomiya at mas maraming pamilya ang makakaahon sa kahirapan ng sabay-sabay. Ang kaalaman na iyong ipinahagi ay parang isang binhi na tutubo at magbubunga sa buhay ng iba, at ito ang uri ng yaman na hinding-hindi mabubura ng panahon o anumang krisis. Kailangan din nating maintindihan ang pagkakaiba ng financial freedom at retirement para hindi tayo tumigil sa paglago kahit marami na tayong naipon sa ating pagtanda. Ang financial freedom ay ang pagkakaroon ng kakayahan na gawin ang mga bagay na gusto mo nang hindi na kailangang mag-alala kung saan kukuha ng pambayad sa mga bills araw-araw. Hindi ibig sabihin na kapag mayaman ka na ay hihinto ka na sa paggawa, kundi ito ang pagkakataon na magtrabaho ka na lang sa mga bagay na talagang mahal mo o passion mo nang walang pressure ng pera. Maraming mga kababayan ang mas nagiging produktibo pa nung sila ay mayaman na dahil mas malaya na silang gumawa ng mga malalaking proyekto na nakakatulong sa bayan. Ang pagiging aktibo sa pag-iisip at pagtulong ay ang sekreto para manatiling bata ang puso at isipan habang tinatamasa ang mga bunga ng iyong mahabang panahon na pagtitiis at pagsisikap. Bilang pagtatapos, ang gintong aral na dapat nating baunin ay ang katotohanan na ang tunay na kayamanan ay ang kombinasyon ng malayang oras, malusog na pangangatawan at payapang isipan. Walang halaga ang bilyon-bilyon kung ikaw naman ay laging pagod, may sakit, o walang oras para sa iyong mga mahal sa buhay na siyang tunay na dahilan ng iyong pagkayod. Ang yaman ay isang tool lamang para mabigyan tayo ng option sa buhay. Pero ang character at ugali natin ang tunay na magdidikta kung tayo ba ay magiging masaya o hindi. Magpatuloy tayo sa pag-upgrade ng ating sarili, sa pag-iingat sa ating integridad, at sa pagmamahal sa ating kapwa Pilipino habang tayo ay sabay-sabay na umaasenso. Tandaan ninyo mga kababayan, ang pagyaman ay nagsisimula sa loob bago ito lumabas sa iyong bulsa, kaya laging piliin ang magkaroon ng gintong ugali sa lahat ng pagkakataon ng iyong buhay. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang Gintong Ugali. Maraming salamat.